bumati ka po ngayon ang balitaktakan sa mababang kapulunan ukol sa pagnaganap ng mga fake news sa social media. 4 freedoms of man. Ito po ay nakaukit sa charter ng United Nations, no? Isang pandemokrasyang organisasyon na mga bansa sa buong daigdig, no? Na pumalit doon sa dati-rati kalakaran na matira ang matibay. Batas ng kahayupan, matira ang matibay. And so talagang nagsumikap kahit na masama na noon ang pakiramdam ni Franklin Delano Roosevelt na mabuo itong United Nations. At ang nagpasimulo nga nito ay silang dalawa. Siya, si Winston Churchill ng England at si Lenin. Lenin ba? Ng Russia. The Soviet Union Socialist Republic. Magkakampi-kampi sila nung araw laban sa Hapon at Germany. Ano po? Well, anyway, nabuo yung United Nations at ang pinaka-pundasyon noon for freedoms of man. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, and freedom from fear. Ang ating pong bansa ay isa sa mga original na signatory pumirma. At syempre pa, anuman pong international law na atin pong na kung saan tayo ay kabahagi, Pilipinas ay kabahagi, ay nagiging bahagi po ito ng ating mga batas sa bayang Magiliw. Tandaan po natin yan. Bali ba, inukit din sa ating Bill of Rights. Alam niyo, Bill of Rights, yan po yung pinakamahalagang dokumento sa balat ng saligang batas. Ano po? Sa Section 4 ng Article 3, ang sinasabi rito ay, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Alam nyo dito sa for the people to peaceably assemble, seek redress of grievances, napaikutan na yan sa ligang batas dito hindi pa na idideklarang unconstitutional hanggang ngayon. Yung pong batas pambansa 88 Bokya, yung no permit, no rally policy. Hindi po pwede magbalat sibuyas. Ito po ang ating mga opisyalis sa gobyerno. Otherwise, if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Tayo na kayo, tadyakan pa ng mga mayan, palapasin pa. At saka, ang katotohanan po, ang pangunahing sandata nila. Halimbawa, yung inakusahan, ang pamilya ni Congressman Ace Barbers na kuno ay mga tulak, mga drug lords, drug trader, illegal drugs ang pinag-usapan po natin dito. Bukod sa ang katotohanan ay protection nila, meron pa isa hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Hindi naman napapalagot ang mga traidor at kawatan dito Hindi ba? Dahil sila may kontrol ng hukuman trial by palakasan. So, pinagpuputok ng mga butsi nila? My goodness. Mabilis na kumakalat sa social media ang fake news. Totoo naman po, wala man tayong debate yan Talagang mabilis na kumakalat yan sapagkat lahat po ng mamamayan ay may access At yun din ang kagandahan doon. Dahil may access nga lahat tayo, mabilis din ang fact checking. Mabilis din ang fact checking. At yan ang papel naman ng bawat Pilipino. Sus Mario Crisantissiam. Ang problema lang dito, ito pong ating mga kinatawan sa pamahalaan, sa Kongreso, masyado nilang minamaliit Masyado nilang tinatawaran ang kakayahan ng bawat isa sa atin na kanila pa man din mga amo.
Mga boss nila tayo, di po ba? We, the sovereign Filipino people, but so far, powerless na lang, no? Pero nabigyan na tayo ng boses eh. Di ba? Dahil sa social media. So, mabilis din po natin ma-fact check kung yung pong balita o anong pinalulutang ay fake news o hindi. Ay, kaya po namin mag-fact checking, no? Huwag nyo na kaming, huwag nyo tawaran ng aming kakayahan. At hindi, siyempre lalabanan namin kayo sa balak ninyo na maging back to the silent majority na naman kami. Nako po, no? Lalaban kami kahit nasabunutan. Bunong braso gusto niyo eh. Ano pa? Kurutan. Ang birang patiso. May binasa pa si Congressman Ace eh. Aba, cited niya pa yung paghihigpit ng China sa social media. Ibig sabihin, medyo hindi pa gano'ng kakapal pa lang ang mukha. Nahihiya pa din sila. Yan ang good news doon. Nahihiya pa din sila mabubukit. Pero tandaan po natin ang higher purpose ng Facebook ayon mismo sa creator nito na si Mark Zuckerberg, no, is connecting the forces of freedom against the forces of authoritarianism, isolationism, and nationalism. Ito po yung mga kalaban ng demokrasya eh. Diba? So, yan ang dahilan. Bakit nila gustong baklasin Facebook o i-regulate? Alam mo na, hukumang trial by palakasan nga ito uso sa atin eh, ng mga trader at kawatan. So kahit anong gawa-gawang kwento ang ibabalanda nila sa'yo, pag ikaw ay may sinabi sa social media, kayang-kaya na lang gawin. Hindi nga ba dito po sa ating hukumang trial by palakasan ng mga trader at kawatan kahit yung langgam nakukulong sa katawa-tawang paratang na panggugulpi ng elepante. Ang pinakamainam yung pagdiskitahan ay ang paglimbag ng panukalang amenda sa saligang batas. Idagdag sa Bill of Rights ang karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, na randomly selected. Yan po ang epitome ng demokrasy. Yan po ang usong hukuman, pundasyon, esensya at puso ng demokrasya sa United States of America kung saan hinugot ang ating demokrasya na ginawang huwad ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Naglimbag na ito. Sabi nila na ibalik daw ng EDSA People Power Revolution ang demokrasya sa bansa. Pambihira pa sa patis ito mga talaga naman, anli ang kagaguhan, kabubuan. Ang epitome of democracy ay yung karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Sapagkat ang demokrasya po ay upside down ng monarkiya. Sa monarkiya, ang pinakapunong hurado, punong ehekutibo, at ang punong legislatura ay yung hari. Diba? At syempre, magtatalaga siya ng mga hukom niya na disusi. Kung anong gusto niya pagagawa, siyempre yun yung susundin. Ngayon, nung naimbento ang demokrasya, nabaliktad yan. Diba? Sapagkat ang pinaka-pundasyon, kumbaga, democracy is based on a proposition that all men are created equal. So, ulitin ko po yung ating panuntunan sa ating iboboto Siyempre, vote wisely. Wisely is juror, advocate, candidate. Una natin iboto. So, kailangan pro trial by jury.
anti-corruption, anti-China. Madaling tandaan, di po ba? So, may God bless Philippines.